Bahagi, kagaya ng binanggit ko, kani-kanina lamang, napakahalaga na maunawaan natin, mga mahal kong kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. O ang kapangyarihan. Lahat ng bagay dito sa mundo, o sa sangkalawakan, o sa buhay natin, mga mahal kong kapatid, ito ay pinapakilos ng kapangyarihan. Kung walang kapangyarihan, patay tayo. Both physical and spiritual. Ang life natin, ang buhay natin, yan ay force. Di ba? Ang buhay ng tao, yan ay puwersa, yan ay energy. At yan po ay kapangyarihan na mula sa Diyos. Life means power. Di ba? Ang buhay ay siyang liwanag. At ano meron sa liwanag? Power. Ano meron sa mga anak ng Diyos? Ano meron sa buhay ng mga anak ng Diyos? Power. Kaya napakahalaga na maintindihan ang kapangyarihan. Sapagkat pinapatakbo po, mga mahal kong kapatid, ang lahat ng tao ng kapangyarihan. It's either divine power or wicked power or evil power, mga mahal kong kapatid. Bagamat ang lahat naman ay galing yan sa Diyos, mga mahal kong kapatid, pero meron kasi siyang predestination. Meron siyang pagtatalaga na may dalawang magkaibang, sabihin natin, yung tinatawag na para magkaroon ng contrast, yung law of contrast. Merong liwanag at dilim, merong umaga at gabi, merong itim at puti, di ba? Para maipakita ng Diyos yung kanyang pinaka-attributes. At alam naman natin na ang sangkalawakan, the universe, yan ay nalikha through by the creative power of God. Amen. Lahat po ng bagay, invisible or visible, lahat po yan ay nalikha dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. At napakahalaga, mga mahal kong kapatid, na maunawaan natin ang kapangyarihan na umiiral sa ibabaw ng lupa, kapangyarihan na umiiral sa buhay natin, kapangyarihan na umiiral sa iglesia, sa labas, di ba? Kinakailangang makita natin to at maintindihan ng lubusan. Bagamat naririnig na natin yan, alam ko, pamilyar na tayo diyan. Hindi na bago sa atin ang salitang power at ang kahulugan ng power. Pero hindi natin lubos na mauunawaan ang kapangyarihan na sinasabi ng Biblia, kapangyarihan na mula mismo sa layunin at programa ng Diyos, mga kapatid, maliban na pag-aralan natin ang kanyang salita. Walang ibang paraan. The very first principle para maunawaan natin ang mga bagay patungkol sa Diyos, ang maunawaan ang paksang ito na ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon nating tinatalakay sa kanyang pangunguna. Hallelujah. That's the first, very first principle. Important thing na maintindihan natin at maalaman. Kaya nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Pero hindi doon nagtatapos, mga mahal kong kapatid. Kinakailangan natin tong mulayin. Kinakailangan natin tong ipag-pray. At kung hindi pa nga sapat ang panalangin lamang, ay ipag-aayuno natin. Talagang idudulog natin to sa Panginoon, mga kapatid. So bakit napaka-importanting pag-aralan natin ito? Ang patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Lalong-lalo sa mga huling araw na ito, mga mahal kong kapatid. Well, kung maalala nyo yung tinalakay natin dati patungkol sa
iglesia ng ating Panginoon, ano ba yung title natin doon? Yung pagkakakilanlan ng church, yung vital, di ba? Kung maalala nyo, yung isa sa pagkakakilanlan ng tunay na iglesia ng Panginoon, merong power. Merong kapangyarihan. Sa ayaw at sa gusto natin, mga mahal kong kapatid, hindi ko alam kung hinahanap nyo ito, kinakauhawan ninyo ito, mapapisikal man o espiritual. Hindi ko alam kung merong mga nagtatanong sa inyo, tinatanong nyo ang inyong sarili, na sa inyong mga pagbubulay, o kaya naman may mga nakikita kayong mga nangyayari dyan sa labas, o kaya sa mga napapanood ninyo, na tila ba may mga kapangyarihan ng mga taong ito, may kapangyarihan ng mga simbahang ito. At tayo dito mismo, di ba? Sa mga panahon na may karamdaman, sa panahon na sabihin natin, may matinding pinagdaraanan ng isang kapatid, lalong-lalo na kapag ang problema ay sa kanyang kaisipan, sa kanyang utak. Alam niyo, pasalamat na lang tayo mga mahal kong kapatid. Yung mga lalang ng dyablo, yung mga demonic forces ay nagpapasakop pa sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Dahil kung ang mga demonic forces ay talagang malaya po na hindi natatakot sa Panginoon, talagang matindi pa ang kanilang gagawing panggambala, pang-distract, at pag-torture. Di ba? Mangyayari to sa panahon ng Great Tribulation. Pero sa panahon natin, bakit kaya hindi pa totally makagawa ang kapangyarihan ng kaaway? Bagamat andyan na. Di ba? Pero hindi talaga siya malaya. At ipagpasalamat natin yung sa Panginoon, mga kapatid ko. Dahil ang kaaway ay takot, hindi sa atin, kundi sa buhay na Diyos na tumawag sa atin. Ang kinakatakutan ng kaaway ay ang protector natin. Pero nais ng Panginoon na maging mapagbantay din tayo. Kinakailangan din natin na huwag umasa lamang sa Kanya. Mga kapatid, nais ng Panginoon na maging, sabihin natin, maging ano rin tayo, responsible tayo. At yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So lalong-lalo sa mga huling araw na ito, mga kapatid, na maraming nagaganap sa ibabaw ng lupa. Pag pinag-usapan po sa espiritual na kalagayan, sa mga simbahan, isa sa pinaka-pangunahing atraksyon o panghatak sa tao para sumanib sa isang grupo, sa isang iglesia, sa isang samahan ay healing in sign and wonders and miracles. Kaya lang ang tanong, totoo kaya ang mga nangyayaring healing sa mga Pentecostal? Di ba? May mga narinig tayo mga testimony at kahit dito sa atin, sinasabi natin, nagpapatuto tayo na pinagaling yung anak natin, pinagaling ako sa lagnat, sa sipon, sa sakit sa ngipin, pinagaling ako sa tahi sa tiyan, pinagaling ako sa disgrasya, pero nagpa-hospital ka naman. At hindi talaga nakita yung superpower, yung kapangyarihan ng Panginoon na gumawa ng oras na yon, na ano pa, ang isang taong pinagaling ay merong demonstration na kapangyarihan ng Espiritu na pagkatapos siyang gumaling, ay nagpupuring nakikilala si Kristo sa kanyang buhay. Kung babasahin niyo ang Biblia, lahat ng nakaranas ng pisikal na kagalingan, mga mahal kong kapatid, hindi sila nagwala, hindi sila natumba, hindi sila na-slain, hindi sila nagsalita ng hindi maintindihan.
Lahat ng pinagaling ng Panginoon, even sa Book of Acts, na nakaranas ng kapangyarihan ni Kristo na gumagawa, they are in order. Ang unang manifestasyon, nakikilala nila si Kristo. Sapagkat kapag gumawa ang Espiritu ni Kristo, ang unang manifestasyon niya na mararanasan mo, makikilala mo siya. At pagkatapos makilala siya, di ba? Yung kagalakan sa puso mo. Sabi ng kasulatan, nagpupuri, naglululukso, tumatalon sa katuwaan ang mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sa panahon natin, mga mahal kong kapatid, dito lang sa Pilipinas, meron ditong kilalang isang apostol na matagal na to, naririnig ko na dati ito, ang kanilang simbahan, naririnig ko na ito. At nung nakaraan lang ay pinanood ko yung mga ilang mga nangyayari sa kanilang church. Ito talaga po yung pinanood ko ng pinanood, mga kapatid. Pinag-aralan ko ang mga nangyayari. Kung kilala nyo, si Renato Carrillo, ng Oras ng Himala. Malaking grupo po yan sa Pilipinas, na dyan yung makikita, kaya nga Oras ng Himala yung kanilang grupo. At apostol din po ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Apostle prophet po ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Pero nung nakaraan lang, nung isang gabi, yung isang video na pinanood ko, habang meron siyang ipinagpipray doon sa pulpit nila, sa harap, may mga nangingisay, di ba? Yung lalaki na demon possessed, na kinakailangan daw ma-deliver, nilapitan niya. At nung lapitan niya, yung lalaking binata, bigla na lang nangisay. At masabi kong totoo, may pangingisay po talaga, mga kapatid. May fake, pero may totoong pangyayari. Ito'y anointing, ito'y kapangyarihan ng Diyos na gumagawa. Alam ko, at mamaya maintindihan nyo. O kung hindi man ngayon, sa part 2. Ito'y kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa taong ito at sa kanilang simbahan. Napag-usapan na namin ito ni Brother Alex. Kapangyarihan ito ng Diyos na dinadivert ng kaaway. Mga kapatid. At pagkatapos na mangisay, talagang nagko-convulsion na yung lalaki, yung mga sinasabi na niya ay hindi na po biblikal. At hindi ko nabasa kailanman sa Biblia na gano'n ang pagpapagaling ng Panginoon o ng mga apostol. Yung pag-deliver or pag-cast out sa mga demonyo, sa mga evil spirit. Hindi gano'n. Nasasabihin niya, labas! Ulit-ulit, labas! Labas! Tapos, iba mo, nagwawala na. Ganyan na. Tapos ano sabi niya? Sa pamamagitan ng kanyang bibig, makikita mo kung ito'y pure anointing ng salita ng Panginoon na hindi dinadivert ng kaaway. Anong sabi niya? Tingnan mo, kanina nung kasama niya yung mga assistant ko, hindi naman siya nangingisay at nanginginig. Pero nang lumapit sa akin, tingnan niyo nangyayari sa kanya. Yan ang nagagawa ng kabanalan. Ano nangyari? Itinataas na niya ang kanyang sarili. Well, totoo, marahil ang taong ito nag-aayuno. Ang taong ito talagang malinis. Makinig lang kayo, mga mahal kong kapatid, kahit lalo sa mga manggagawa. At ito para sa lahat ito. Mangingilabot talaga kayo pag magpapatuloy pa tayo. Sa Acts chapter 3, di ba? Sa panahon nila Apostol Pedro, kasama niya si Juan, nang pumunta sila sa templo, alas 9 ng umaga para manalangin. Isundan mo na lang, Brother Joshua.
Pumunta si John, si Apostol Pedro, para manalangin ng alas 9 sa templo. Tapos merong isang lalaking lagi nag-aabang doon, na matagal lang may karamdaman ng taong ito, lumpo, na laging naroon na namamalimos, humihingi ng tulong. Father Joshua, di mo ba makita? Para nasusundan lang nila. Acts chapter 3, simulan mo sa verse 1, tapos verse 2, sundan mo na lang yung kinikwento ko. Sa verse 2, yan, andun siya araw-araw siya sa templo. Nanlilimos. Ang taong ito ay may karamdaman na matagal na panahon. At nang dumating si John at si Pedro, mga mahal kong kapatid, sinubukan niyang mamalimos sa dalawa. Ano sabi ni Pedro? Ginto't pilak wala kami. Pero kung ano ang meron kami, ito ang totoong apostol. Ito ang ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Verse 3, verse 4, Brother Joshua. Para masundan nila. Verse 5. Verse 6. See, yan po yung mga mahal kong kapatid. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Alam nyo, yung mga nagpapagaling ngayon, yung si Carillo nga, mga mahal kong kapatid, ang suot talaga naman. Ang simbahan nila, ang ganda, ang laki. Pero yung mga apostol ng unang panahon, mga kapatid, ito. Yung pang manifestasyon, yan po yung kalagayan ng mga totoong lingkod ng Panginoon dati. At sa mga sunod na talata, ano sabi doon? Nung umugong na yung balita, namanghana ang mga tao, sapagkat ang lalaking ito ay nagpupuring kasama na nila Apostol Pedro. Naggulat ang mga tao, nagtataka. Sabi na, kilala nila ang taong ito hanggang sa nakaabot sa mga pari at in-interview ang mga alagad. Anong sabi ni Pedro? Baka iniisip ninyo na dahil sa kabanalan namin. Di ba? Sige nga, yan. Sabi ni Apostol Pedro, baka iniisip nyo, inaakala nyo na dahil sa aming kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad ang taong ito. So hindi po inangkin ni Pedro, ni Juan ang kapangyarihan at ang kabanalan. Bagamat marahil ang mga taong ito ay sanctified. Araw-araw silang nasa templo, papunta sila sa templo sa panahon na yan. Alas 9, ikalawang bahagi ng pananalangin sapagkat ang mga Hudyo ay may 4 na pananalangin sa isang araw. Ang una ay alas 6, ang pangalawa ay alas 9. Ang pangatlo ay alas 12, ang pangsunod ay alas 3 ng hapon. 4 na beses silang nananalangin sa isang araw, sa umaga. At sabihin natin na itong si Pedro ay sanctified. Sinisikap niya na sundin ang kalooban ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Alam niya na naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. Naranasan niya na mabago ang kanyang paraan ng pamumuhay. Converted na siya. Pinagsisihan niya yung ginawa niyang pag-deny sa Panginoon. Nung panahon na yun, hindi pa siya converted. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanya, kapag nakapanumbalik ka, once you converted, strengthen your brethren. Kaya itong si Pedro, mga mahal kong kapatid, masabi ko na isa ito sa napakagandang example. Pero bagamat nasusunod niya ang kalooban ng Panginoon, bagamat nauunawaan na niya ang salita ng Panginoon, pero hindi niya inangkin o inari na dahil sa kanyang ginagawa
ay gumaling ang lalaking ito. Kumbaga, nagmanifest o nahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero sa ating panahon, kagaya ng kinukwento ko sa inyo, napakarami po. Sa Mindanao, meron nakikilala ngayon ang pangalan, papakilala din po Apostle. Hindi ko maalala yung pangalan, Joey yata, bata pa po siya, teenager. Kinuwento ko na to kay Brother Alex. Ano pangalan, Brother Chad? Ha? Ano pangalan? Joey lang? Basta ano yon, kasi laki lang ni Brother Christian, mas malaki pa nga si Brother Christian. Ang edad niya siguro mga 19 years old, or mga 20 years na rin pataas. Wala pa siyang asawa, meron siya kasintahan. At umiikot na po siya sa Mindanao ngayon. Ang mga born again, ang mga denomination, ini-invite na siya. Bakit? Merong healing. Actually, na-cover na po siya ni Kim Atienza, kaya nakikilala na siya. Joey Tebis ang kanyang pangalan. Salamat, pinaalala ng Panginoon. Apostle, Prophet Joey Tebis. Pero kapag tinitingnan ko, mga mahal kong kapatid, hindi makita yung totoong complete manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi apat po, kagaya na sinabi ko sa inyo, may apat na uri ng kapangyarihan. At ang nararanasan po ng mga taong nandyan sa labas o sa ibang, nasa denomination, mga kapatid, ang kapangyarihan din ng Diyos, pero hindi kompleto. Naalala niyo si Judas Iscariote? Sa Matthew chapter 10, kung babasahin natin verse 1, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang mga apostol, o disipulo pa sila. Hindi pa po sila mga apostol, hindi pa po sila napatunayan, they are not tested, hindi pa nila natatanggap ang bautismo ng Espiritu Santo, and yet, tumanggap na po sila ng kapangyarihan. They receive power. Kaya sabi diyan, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan. Kung i-English natin yan, Brother Joshua, yan ay authority, mga kapatid. Sa KGB, power, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power. Pero sa Gregong salita, yan ay exousia, nang ibig sabihin ay authority. So isa po yan sa apat na kapangyarihan. The exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Andun sa PowerPoint natin yan, Brother Joshua. Pero mamaya na lang. So hindi pa po sila dyan apostol. Andyan pa si Judas. 12 po ang binigyan ng kapangyarihan. Take note for that. 12. Even Jude Iscariot, yung nagkanulo sa Panginoon na nagpatiwakal, ay may taglay na kapangyarihan para mag-cast out ng masamang spirito. Magpagaling ng kahit anong uri po ng karamdaman. Sino nga po si Judas? The wicked one. Ang anak ng kapahamakan. Kaya nilang mag-cast out ng mga evil spirit. Kayang magpagaling ng kahit anong uri ng sickness and manner of disease. Sa panahon na taglay nila ang pananampalataya sa Panginoon, sa panahon na taglay nila, sabihin natin na concentrated sila sa Panginoon, nararanasan nila ang kapangyarihang ito. Why? The Lord gave them authority. Pero alam naman natin kung ano pong nangyari kay Judas, mga kapatid. At sa Luke, kung babasahin natin ang Luke, yung 70, chapter 10, verse 17,
And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Alam naman natin kung ano nangyari sa 70 na yan. Nag-backslide po ang 70 na yan. Bago pa si Judas nag-backslide at nagpakamatay, na unang nag-backslide ang 70 na yan. And yet, taglay po nila ang kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Verse 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Yan, Godhead yan, mga kapatid ko. Nalala ko, pinangaral na to ni Brother Intoy. Hindi po literal na nakita ng Panginoon sa time na yan na si Satanas ay nahuhulog na kagaya ng kidlat. May ikinikwento ang Panginoon sa pasimula. Na bago pa nilikha ang tao, meron ng Lucifer na nagmataas sa langit, na nagrebelde sa Diyos at inihulog sa kalaliman. At ang ibig sabihin ng Panginoon, kayong 70 mag-ingat kayo, baka mahulog din kayo sa parihas na pagkahulog ni Satanas dahil siya'y nagmataas. And what happened to that 70 disciples? Nag-backslide po yan lahat at tumalikod. Nang ipinapangaral ng Panginoon ang salita, the third full, the revealing of the word. Kayong mga tao gusto nila himala lang, healing, sign and wonders. Bagamat maganda yan at kinakailangan nating maranasan ang totoong kapangyarihan ng Panginoon sa mga huling araw na ito. At merong dahilan kung bakit hindi pa ito ipinaparanas ng Panginoon sa atin ng lubusan, sapagkat merong isang uri ng kapangyarihan na nais ng Diyos na ito ang una nating maranasan at makita. Mga kapatid ko. Verse 19, Behold, I give unto you power. Exousia. Sa Gregong salita, ang power ay exousia. Kapag nagbasa po tayo ng New Testament, KJV o Tagalog man, pag tinagalog, nagiging kapangyarihan, kapamahalaan, kalakasan. Pero sa English, puro power o kaya naman nasasali ng might. Pero sa Grego na salita, dahil galing po yan sa Grego, dahil naisulat ang New Testament sa Gregong lingwahe, 4 po pala na salita yan, mga mahal kong kapatid, at napaka-importanting maintindihan natin yan. So dito, sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, ng authority, para yurakan ang mga serpente, ang mga scorpions, mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. My goodness. Sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ng 70 ito. At sabi diyan, at sa anumang paraan ay hindi kayo maaano. Nakapagpalayas yung mga disipulo na yan. Kaya nga, tuwang-tuwa sila, Lord, nakakapagpalayas kami ng mga demonyo. Ipinagmalaki nila. Bagamat dala nila ang pangalan ng Panginoon, ikinakabit nila ang pangalan ng Panginoon, pero unti-unti na silang nagmamalaki. Kaya anong inexample ng Panginoon? Nakita ko si Satanas na kagaya ng kidlat na nahuhulog. Itong dapat, mga kapatid, verse 20, itong maganda. Para sa mga anak ng Diyos na makakaranas ng totoong kapangyarihan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Take note for that. Sa mga anak ng Diyos na totoo at tunay, lalong-lalo po sa mga totoong lingkod ng Panginoon, mararanasan po nating mapasuko ang iba't ibang uri ng spirito ng kaaway. Pero sabi diyan, wag daw po nating ikagalak. Ibig sabihin, mararanasan ng mga totoong
mananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, na kung paanong naganap ito sa panahon ng ating Panginoon, na sinabi niya, mga mahal kong kapatid, ang sino mang sumampalataya sa akin, ay higit ang mga bagay, higit ang mga bagay na kanyang magagawa. He that believeth on me, greater works than this shall he do. Diba? Ibig sabihin ng Panginoon kung ano yung ginawa niya. Nung siya'y magkatawang tao, 2,000 taon ang nakakalipas, ay hihigitan pa ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Pinangaral ko na ito dati, bakit hihigitan natin ng Panginoon? Bakit hihigitan ng mga believers ang nagawa ng Panginoon? Sa panahon niya, ilan ang na-record na buhay niya? Sabihin na lang natin 100. Dahil ang sabi ni Juan sa Gospel of John, marami pang mga bagay na ginawa ang Panginoon na hindi na isinulat. Marami pa siyang mga himala na ginawa pero hindi na po isinulat. Pero isinulat ang nakasulat para sa mga nakasulat, maniwala na tayo. At kung babasahin natin ang for gospel, ilan lang ang binuhay ng Panginoon. Pero sa mga huling araw na ito, sa kanyang ikalawang pagparito, bago ang pag-agaw, ang nobya ni Kristo, ang mga anak ng Diyos na bumubuo ng kanyang iglesia. Hallelujah. Di ba? Bawat isa sa atin, nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ay gagawa, mahahayag ang kapangyarihan muli ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya sabi ng Panginoon, narito ang kanyang paalala, mga mahal kong kapatid, na kung ang mga demonyo, ang mga masamang spirito, ay ma-cast out natin, ma-deliver natin, makapagpagaling tayo ng may karamdaman, huwag tayong magalak. Huwag natin itong ipagsabi. Ang Panginoon kapag nagpapagaling, ano sabi niya? Huwag mong ikwento. Pero ngayon, nakatelevise, di ba? Nakabalita. Ito, paalala to sa atin, sa mga manggagawa na nagdi-desire ng kapangyarihan. At isa ako sa nagdi-desire, mga kapatid. At gusto kong sabihin sa inyo, bago pa tayo tumungo, may mga bagay akong naranasan. At ilan sa mga bagay na sasabihin ko sa inyo, totoong nangyayari at naranasan ko mismo. Kanina lang, sa prayer room ko may nangyari. Siguro sa part 2, part 3. Napagandang paalala ng Panginoon ng talatang ito. Salamat. Lagi natin itong nababasa, pero ang Panginoon nagpapahayag ngayon sa kanyang salita. Ito pala ay paalala sa atin. A great warning to us. Na kapag dumating ang araw, mga kapatid, na magmanifest ang kapangyarihan niya, na anupat ang mga masamang espiritu ay makast out natin. At ang mga may karamdaman ay makita nating gumaling, ora mismo. Hindi yan ang ikagagalak natin. Ang sabi ng Panginoon, kundi ang inyong ikagalak. Ang totoong kagalakan ng mga anak ng Diyos, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng kordero ng buhay sa langit. Amen. At mararanasan mo lang ang kagalakan na yan kapag naranasan mo ang pinaka-importanting kapangyarihan na dapat mong maranasan. Ang tinatawag na dunamis. Another Greek word na sa salita ay power, ang translation, pero sa Grego, dunamis. At yan po yung nandun sa Episo. The exceeding. Basahin nga natin, Brother Joshua. Ephesians chapter 1, verse 19. So, di ako nagmamadali. Actually, mga kapatid ko, wala pa ako sa outline natin. As the Lord lead. Sabi sa verse 19, and what is the exceeding
greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Yan po ang pinakadakila, pinaka-importanting kapangyarihan na dapat maunawaan at maintindihan at makita at mahayag sa buhay ng isang mananampalataya. God's dunamis. At ang God's dunamis na yan, mga mahal kong kapatid, inward power yan. Kaya nga, to usward, na sa atin. Na pinapakilos yan ng isa pang uri ng kapangyarihan. Kung titingnan nyo, dalawang power po ang binanggit dyan, mga kapatid. Actually, ang salitang mighty, yan ay, pag ginawa natin ang Gregong salita, power din po ang kahulugan niyan. Yan naman, ang Gregong salita naman yan ay kratos. At yung isa naman na power ay iskos. So tingnan mo yung ano natin, Brother Joshua, para may pakita na natin yung ating PowerPoint. Basahin natin. So dinadahan-dahan lang talaga natin to, mga kapatid, para maintindihan natin. So basahin natin. Balikan mo, verse 19, sabi diyan, and what is the exceeding greatness of His power? So yan ang tinawag ni Apostol Pablong exceeding greatness. Lubhang napakadakilang kapangyarihan. Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Lubhang dakilang kapangyarihan na nasa atin sa mga totoong sumasampalataya. At hindi ito basta ordinaryong pananampalataya lamang, sapagkat ang pananampalatayang pinag-uusapan diyan ay pagkakilala kung sino si Hesukristo na ating Panginoon. Ano ang panalangin ni Pablo kung atras tayo sa verse 18, verse 17? Ipinapanalangin ko kayo, inaalala ko kayo lagi sa panalangin nang marinig ko ang inyong pananampalataya. Nanaway i-enlighten ng Panginoong Diyos ng Ama ang inyong mga kaisipan upang makilala ninyo kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. The greatest manifestation of faith is to know the Lord Jesus Christ. Narinig niyo po ba, mga mahal kong kapatid? Ano bang meron sa pananampalataya? Ano bang meron sa faith? Sino makakasagot? Ano meron sa faith? Ang pananampalataya ang nagtutulay sa atin sa Diyos. Ang pananampalataya, ang connection natin from us to God. At sino ang tulay natin? Ano sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. At anong sinampalatayanan natin? Sabi sa verse 13, balikan mo, Brother Joshua, dapat na punta tayo doon sa Episo para makuha natin. Sabi sa verse 13, after we trusted, di ba? Kung babasahin natin sa verse 12, patungkol yan sa ating Panginoong Hesukristo, di ba? That we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Anong ibig sabihin yan? Nakilala mo ng lubusan si Kristo. Na-reveal sa iyo kung sino si Kristo. Kaya nagawa mong magtiwala. A sure foundation. Isang totoong pagkakatiwala, mga kapatid ko, na hindi ka matitinag, na hindi ka mauuga. Yan ang importanteng pagtitiwala sa lahat ng pagtitiwala. Ang makilala mo kung sino ang pinagtitiwalaan mo. Kaya marami pong magsisink sa mga huling araw na ito. Mga simbahan na sabi doon sa kanta na itayo sa buhanginan. Sabi sa verse 13, sa mga totoong nakakilala sa Panginoon, in whom he also trusted, after that he heard the word of truths.
Ano ba ang salita ng katotohanan na napakinggan ng mga apostol? Hallelujah! Ano ba ang kontrobersyal na katotohanan nung unang panahon? Na hanggang sa Naisea ay itong pinag-usapan. Kung sino mismo ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Dito na-confuse ang mga Hudyo. Kaya hindi nila natanggap si Kristo ang ating Panginoon, kaya nila ipinapako sapagkat hindi nila naunawaan, hindi nila nakilala ang salita ng katotohanan. At sino ang katotohanan? Ang salita ng katotohanan. Jesus Christ Himself. Kaya kung totoong napakinggan natin ang ating Panginoon, nakilala Siya. Nagtiwala tayo. The gospel of your salvation. See? Ano bang meron sa gospel of salvation? From Matthew, Mark, Luke, and John. Sino bang ipinapakilala ng Ebanghelyo? Si Kristo, na anak ng Diyos, na isinugo ng Ama. Lahat ng nakaranas ng totoong bautismo ng Espiritu Santo. Pakinggan niyong mabuti, mga mahal kong kapatid. Lahat ng totoong nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi maaring hindi nila makilala ng lubusan si Kristo. In whom also after that you believe. Diba? Nung tinalakay natin yung the Son of Man prevail, ano ba yung dapat sampalatayanan? Nung ipinapakain ng Panginoon ang kanyang laman, ang kanyang dugo, ipinapainom niya sa mga alagad. Yung 70 na may taglay na kapangyarihan. Nag-backslide. Bakit? Hindi nila masampalatayanan. Ang alin? Na si Kristo ang ating Panginoon, ang anak ng Diyos. Andiyan pa ba kayo, mga mahal kong kapatid? Kapag pinag-usapan ng pananampalataya, nakasentro ito kung sino si Kristo nating Panginoon. Kung alambawa, ito pa ang pananampalataya, napakalawak ng pananampalataya. Pero ang pinakasentro ng pananampalataya, alam niyo kung sino at kung ano? Si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya kapag hindi si Kristo, ang sentro ng pananampalataya ng isang tao, unstable yan. Faith is a substance of things hoped for. Ang pananampalataya ang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na hinihintay. Ibig sabihin, kung sentro ang ating Panginoon sa sinasabi nating pananampalataya, mga kapatid ko, tiyak tayo sa ating inaasahan. Tiyak tayo sa ating ginagawa. At natitiyak natin, at titiyakin natin sa mga susunod na pagtitipon, na kaya tayo nandito, dahil taglay natin ang dunamis power. Taglay natin ang kapangyarihan ni Kristo. Na bagamat totoo, mahina ang laman, sabi ng Panginoon. Pero ang Espiritu ay may ibig. Na kinakailangan ng mga mananampalatayang maglumagi sa panalangin at pag-aayuno at pagbabantay upang ang kanilang pagkataong pangloob, ang Espiritu, na taglay, yung nakwiken na buhay, ay hindi mang lupaypay bagkus pa, ay maging malakas upang ang isang uri pa ng kapangyarihan ng Kratos. Balik tayo doon sa ating binabasa, Brother Joshua. So malawak ito, mga kapatid. Pero maintindihan natin sa mga pagpapatuloy. Sa PowerPoint natin, siguro dito natin ito tatapusin. Sa pagbabasa, ayaw ko kayong pagurin. Mas gugustuhin kong mangaral hanggang alas 12 ng hating gabi pag nakikita ko nang nagmamanifest ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi ngayon, mga mahal kong kapatid, I want to tell you the truth. Limitado kayo. Sapagkat ang taglay niyong kapangyarihan
ay isang uri pa lamang marahil sa iba, deiscos. Dahil kapag wala ang kapangyarihan ng Diyos na dunamis, wala kayong lakas talaga ngayon. Even your physical, your mental, hindi yan nakakonsentrate. Huwag kayo masaktan. I'm just telling you the truth, mga kapatid ko. At panahon na para maintindihan natin to at maranasan at kauhawan natin. Sabi ko nga sa inyo, ayaw ko po kayong paasahin. Gusto kong maging totoo sa inyo. Kung ang Russia, ang China, they are preparing, nagpapalakasan sila, mga kapatid ko, nag-aalyansa sila, dapat makita ko na rin dito ang mga kaalyansa ko, kakampi ko. Dapat nagpapalakas na rin tayo. Inihahanda natin ang matinding pagbabaka na magaganap bago ang pag-aagaw. The squeezing time is approaching, mga kapatid. Alam ko maraming bibitaw kapag hindi naranasan ang kapangyarihang ito. The great exceeding greatness power to usward. Who truly believe, according to the working of His mighty, Kratos. Alam niyo, mga kapatid, yan, yung Kratos na yan. Ang ibig sabihin naman yan. Yan ang totoong dominating. Nagdodomina. Dominion. Pag sinabi pong Kratos, yan po ang kapangyarihan na naranasan ng ating Panginoon. Kaya niya nagawang ialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang Kratos power. Pero hindi mo magagawa ang kapangyarihan na yan o mararanasan ang kapangyarihan na yan maliban na nararanasan mo muna ang dunamis. Sabi diyan, according to the working of His mighty, yung word na mighty, yan ay Kratos, then power, iskos. Pinag-combine yan. Kasi dapat, sa pagtatalakay natin yan, dapat combination ng apat na yan, mga mahal kong kapatid. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa lang, hindi pwedeng tatlo, dapat combination ng apat. Yung Matthew 7:21, kung maalala nyo, sa panahon ng tribulation, ano sabi ng mga makapangyarihang taong ito na nagtaglay din ng kapangyarihan? Panginoon, Panginoon. Nagsipanghula kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. At gumawa kami ng mga himala. Sa verse 22, yan. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin, ang mga taong ito, mga mahal kong kapatid, nagtaglay lamang ng isang uri ng kapangyarihan, pero hindi ang pinakamahalagang kapangyarihan, ang dunamis. They have the Kratos, they have the Exousia and Iskos, pero kapag wala yung dunamis, at yun po ang pinaka-importante sa lahat, darating ang araw na mabibigo ang isang taong nasa ganong kalagayan. Ituloy natin, verse 20, Brother Joshua. Verse 20, which He wrote in Christ, when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand, in the heavenly places. Verse 21, far above all principality and power. Yan yung Exousia. So pinag-combine na po, mga mahal kong kapatid. Above all, far above all. Ibig sabihin, napakalayo ng pagitan. Far above all sa lahat ng mga pamunuan at sa lahat ng mga authority and might. Yan ay Kratos, dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Okay, next slide. At dito tayo magtatapos, mga kapatid.
Sa part 2 natin, titingnan natin yan ng maigi at titingnan natin sa banal na kasulatan. So ang apat na uri ng kapangyarihan na naroon sa episo na binasa natin. Una, iskos. Yan po ay isinalin sa Ingles, doon sa kanina ay power. Kung nabasa yung Ephesians 1:19, yung ginamit ni Pablong, ay yung sinalin sa KJV ay power mismo yan, power. Na ang totoong kahulugan ng word na iskos, mga mahal kong kapatid, ay strength. Lakas, ibig sabihin makikita talaga yan. Yan ay visible na kapangyarihan. At ang pangalawa, na Gregong salita na ginagamit sa pagsalin, yan ay kratos. Ang pinakakahulugan naman talaga, mga mahal kong kapatid, ay dominion. At kapag kinuha natin ng tamang kahulugan ng dominion sa Tagalog, control. Kontrolado mo ang isang bagay. At ang pangatlo, exousia. Inaman ay may kinalaman sa authority. Yan yung nandoon sa Luke chapter 10, verse 17 to 22, yung 70 disciples, nagpalayas din ng mga demonyo, nagpagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Si Judas Iscariote, taglay, ang tatlong yan na nauna, taglay niyang iskos, taglay niyang kratos, taglay niyang exousia, pero ang pang-apat, ito ang wala siya. Dunamis. Ability. Parang ang simple lang, no? Ability. Pero hindi po yan basta-basta ability lang, mga mahal kong kapatid. Ang isa pang kahulugan yan. Actually, marami pa tayong kukunin na kahulugan yan. Ito, ano lang to? Summary lang yan. Yan ay residing power. Nagre-reside, nananahan. At napaka-importante po ng kapangyarihan na yan, mga mahal kong kapatid. Yan ay overall. Ibig sabihin, yung tatlong nasa unahan, the exousia, kratos, iskos, ay kaya niyang kontrolin. At kayang ihayag ang lahat ng kapangyarihan na dapat mahayag at makita sa mga anak ng Diyos sa iglesia ng ating Panginoon. So hanggang dyan muna, mga mahal kong kapatid. Sabi ko nga, di tayo magmamadali at babagalan ko talaga to dahil ayaw ko pong masayang. Mas maigi na makuha natin ng pakunti-kunti kaysa subukan natin na biglaan na alam ko, mga mahal kong kapatid, dahil naiintindihan ko ang paksang ito. Nangangailangan ito ng karagdagang kalakasan. Kung pumarito tayo, ng taglay lamang natin ay iskos. Ang ibig sabihin ng iskos, mga mahal kong kapatid, God-given strength. Nature na kalakasan na yan. Nang isinilang ka, lahat ng tao, taglay ang kapangyarihan na yan. Masama man o mabuti, taglay ng lahat ng tao ang kalakasan na yan. Pero kung pumunta tayo, mga mahal kong kapatid, na yan lamang, actually yung kratos, ang totoong kratos, mga kapatid ko, ang makalangit na kratos, kapangyarihan ng Panginoon, yan ay may kinalaman sa dunamis. Pag sinabing kratos, kaya mong kontrolin ang lahat ng bagay. Babasahin natin yan sa scripture. Kaya mong kontrolin ang kaaway, kaya mong kontrolin ang iyong sarili. You can control everything with that kind of power. Why? Ikaw po ang nagdudumina. Pag sinabing kratos, dominion. Kaya mong magpasakop. Kaya mong magpasunod ng kahit ano. So ngayon, mga mahal kong kapatid, yung isip natin, yung physical natin, di ba? Hindi pa natin kayang mapasakop. So nangangailangan tayo ng ibayo pang pag-aaral ng salita ng Panginoon, pananalangin, mga mahal kong kapatid, at pagbubulay-bulay, pag-aayuno. Para yung dunamis na yan, maintindihan natin ng lubusan at maranasan natin. At ang ilang pang mga bagay dapat mahayag sa mga huling araw na ito
sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, ay sabihin natin na makita at maranasan ng bawat isa. Yung dunamis, ang ibang salin niyan, kung kukunin nyo pa, mga kapatid, yan ay dunamo. Dunamo. Kapag nagpa-process na, yan ay, ang word ng Grego ay dunamo. Di ba? Parang may pamilyar na salita. Naging Y lang, dynamo. At ang sabi po sa pag-aaral, ang isang taong taglay, ang dunamis, at ino-operate yan, nag-ooperate sa kanyang buhay. Sabi doon, a dynamic believer. Kapag nag-process at sabi natin activated ang kapangyarihan na yan, mga kapatid. Hallelujah. Yan yung karanasan na ang physical natin. Ang last, ang kahinaan ng laman, ang kapaguran ng laman, ang limitation ng kaisipan, kapag nahayag ang kapangyarihan na yan sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi po mapipigilan ng katawang ito, ng kaisipang ito, ang kapangyarihan na meron dapat sa mga anak ng Diyos. So, hanggang dyan na lang muna mga mahal kong kapatid. Ipag-pray ninyo sa Panginoon. I challenge you mga kapatid. Pag uwi nyo, may mga ilang pang mga araw bago mag-Merkulis ulit, ipag-pray ninyo sa Panginoon. Lalong-lalo na po kung wala tayong kagalakan. Lalong-lalo na po kung alam natin sa ating mga sarili na may mga karamdaman na hindi natin mapagaling. At may mga kaisipan na hindi natin malabanan. At mga gawa ng laman na hindi natin makayanan. Mga kagulumihanan at kaguluhan, kawalan ng kapayapaan sa isipan. Ipag-pray po natin, mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na magtaglay tayo at maranasan natin ang kapangyarihan na dapat gumagawa sa atin sa mga totoong sumasampalataya. The exceeding greatness of His power toward us, through by His mighty power. Alam nyo, pinanood ko yung teaching ni Brother Billy, yung exhortation ni Brother Billy nung nakaraang Sunday. Ang ganda, mga kapatid. It's all about faith. Yung babaeng inaagasan. Pero ang meron sa kanya, mga mahal kong kapatid, iskos lang po. May kakayahan na ang iskos na gumawa. Dahil likas na po sa tao ang taglay na kapangyarihan na nasa kanyang loob. Kahit ang mga hindi po mananampalataya, kayang kumilos ang kapangyarihan na yan para gumaling sila. Kaya lang dahil sa pananampalataya sa Panginoon, kahit yung babae ay hindi binigyan ng authority, ng exousia, hindi pa niya nararanasan ng exousia, ibig de kratos, wala siyang alam. Sabi nga doon sa video, sabi ng Panginoon, daughter, sabi ng babae, I'm not a daughter. Diba? Parang, hindi niya alam ang kanyang wala siyang, kumbaga, hindi na siya founded sa pagkakilala niya sa kanyang sarili. Pero and yet, naranasan niya ang kagalingan na mula sa Panginoon. At si Kristo noon, mga mahal kong kapatid, tao pa, na nasa labas. Pero gusto kong sabihin sa inyo ngayon, wala na siya sa labas. Hindi lamang laylayan ng damit ang dapat yung hawakan. Wala na tayong laylayan niyang hahawakan. Bakit? Sa mga totoong mga mananampalataya, yan ang dapat nating maintindihan. The residing power. Na hindi lamang physical ang kayang ihayag ng kapangyarihan na yan, mga kapatid ko. Kundi pati ang kaluluwa mo, ang espiritu mo, at ang lahat, yan ang kapangyarihan na magbabago ng ating katawang may kasiraan patungo sa kawalang kasiraan. Nasabi ng Biblia kung paanong si Kristo ay muling bumangon sa mga patay, ibinangon ng Ama. Ganyan pong kapangyarihan ang dapat na meron sa mga anak ng Diyos. The dunamis. So, di natin yan
makukuha ngayon, mga kapatid, ulitin ko, I challenge you. Ipag-pray ninyo sa Panginoon, magbulay-bulay po kayo sa mga lingkod ng Panginoon, kaya nyo namang mag-search. Search nyo yan, makakatulong pa kayo, pwede nyo ako matulungan pa sa pag-sharing natin, mga kapatid ko. Alam nyo po ang nangyayari ngayon? Gaya na sinabi ko, bakit napakahalagang maintindihan natin to? Napakalakas po ng deception na nangyayari. At kahit sa atin, pwedeng mangyari ang deception. Akala natin manifestasyon ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Speak in tongues, panginginig, pagbagsak, pangingilabot, pagsigaw. Well, totoong maranasan natin ang Espiritu ng Diyos, pero mag-ingat tayo. Dahil hindi po papayag ang kaaway na hindi siya makapenetrate. Handyan siya. Kaya kinakailangan nating maging maingat, mga mahal kong kapatid. Ako nasasabi ko to dahil naiintindihan ko na. Kanina lang, sa study room may nangyari. At ikukwento ko to sa inyo sa pagpapatuloy. Dalangin ko na higit pa ang Panginoon gumawa, mga kapatid. Hindi lamang sa akin, kundi sa mga lingkod ng Panginoon na tatawagin pa. At ihahanda ng Diyos sa mga huling araw na ito. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Na may pagkaloob niya sa atin, mga kapatid, kung ano yung kailangan natin. At ang makakasama sa rapture, mga kapatid, ang makakasama sa pag-agaw, ay mga mananampalatayang na nagtaglay ng kapangyarihan. Meron pong katunayan ang mga totoong ligtas. Meron kayong dapat hawak na kasulatan. Kung tatanungin ko kayo sa gabing ito, ano ang katiyakan niyo? Na kapag dumating ang Panginoon, bagamat pinag-aaralan natin ito dati, pero ulitin ko pa rin kasi alam ko, we are still unstable. Ano sabi ng binasa natin sa Episo, chapter 1, verse 13? Father Joshua, tingnan nyo mga kapatid. Ito po ang kailangan ng mga mananampalataya. Ang pagbubulay-bulay na ito, ang paksang ito, ay dumating sa akin dahil nga sa ilang mga pinahintulutan ng Panginoon na naganap ng mga nakarang linggo. At isa sa naging katanungan ko, paano ba natin ma-identify talaga ang mga totoong kapatid natin? Kasi ang daming Kristiyano, ang daming simbahan. Paano ba natin ma-identify, makikilala na talagang ang taong ito, hindi mo lang ka-fellowship, kundi kapatid mo talaga kay Kristo. Kasi pwedeng ka-fellowship ko lang kayo, mga kapatid ko. Pero hindi talaga tayo magkapatid. Sapagkat merong katunayan, merong karanasan ang pagiging totoong magkapatid kay Kristo. Sa laman, paano tayo magiging magkapatid sa laman? Ipinanganak tayo ng isang magulang lamang, ng nanay at tatay natin. Siyempre pa sa spiritual na kalagayan, sa iglesia ng Panginoon, kinakailangan ang iisang karanasan natin. Ipinanganak sa Espiritu Santo, nabautismuhan ng Espiritu Santo, sinilyuhan ng Espiritu Santo, tinatakan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Sabi diyan, na sa Kanya kayo rin naman. Ito sa mga totoong sumasampalataya. Nakaunawa at nakilala ang Panginoon. Na sa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman,
mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Verse 14, na siyang patotoo. Sa Ingles, which is the earnest. Ang ibig sabihin po ng earnest, mga mahal kong kapatid, security, token, kasulatan, partiality. Na ang earnest na yan, mga mahal kong kapatid, merong tipanan na naganap, merong tipanan na ginawa, kaya nga bagong tipan ang meron tayo. Di ba? Nung nakaralang binanggit ko ito, New Testament, bagong tipan sa Tagalog. Anong meron sa bagong tipan? Kasunduan ng Diyos at ng mga mananampalataya. It is between God and you, sa mga totoong mananampalataya. At ano yung tipanan, mga mahal kong kapatid? Ano sinabi ni Pablo? Ano meron sa tipan na ito sa New Testament? Hallelujah. Ito yung dahilan ng pagparito ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Nasabi pa, hindi maaari na sa tipanan walang mamamatay. Na sa tipanan, hindi maaring walang lalagdaan. Kinakailangan mayroong kasulatan. At ang nangyari dito, mga mahal kong kapatid, sa unang pagparito ng Panginoon, meron siyang binayaran, meron siyang mga inari, pero meron siyang iniwan na katunayan. At pagbalik niya, kinakailangan yung katunayan na yon, hawak mo, tangan mo, na magagawa mong sabihin, Lord, ito po yung pakikipagtipan na ginawa ko sa iyo. Ito po, Panginoon, ang pakikipagtipan na linagdaan mo mismo ng iyong dugo. Na ikaw mismo, Panginoon, ang nagbuwis ng buhay para manahin ko ang lahat ng kayamanan na para sa akin. Diba? Sabi ng Bible, hindi maaaring angkinin ang titulo, ang kayamanan, hanggat hindi namamatay yung lumagda niyan. Kasi sinong namatay para sa atin? Si Kristo. Pero kinakailangan yung pangalan mo andon. Meron kang hawak na kasulatan na bahagi ka sa tagapagmana. Meron kang kasulatan na tinatago mo, na ingatan mo, excited kang naghihintay, na ayaw mong mawala ang kasulatang ito, ang seguridad na ito, na pagdating ng Panginoon, ipapakita niya yung kanyang hawak na nilagdaan, yung kopya, yung original na sa kanya, pero ikaw meron ding copy. Ipipresent mo. At alin yon, mga mahal kong kapatid? Ang silyadong buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yan ang pag-uusapan natin. Kaya sa gabing ito, tatanungin ko kayo, hawak nyo na ba at iniingatan nyo ang tipanang na ginawa ng Diyos? Hawak nyo ba? Kasi kung hawak natin to, iniingatan natin to, mahalaga sa atin to, pero kung wala tayong iniingatan at wala pa tayong pinapahalagahan, I challenge you, mga kapatid, may kulang. Salamat sa Panginoon, nung nakarating tinalakay natin yung wise virgin, foolish virgin, na talagang nangangailangan ng langis, mga kapatid. Dati kinukumport-kumport natin, mga kapatid. Ayaw ko kayong paasahin na baka dumating ang Panginoon, wala tayong may pipresent sa Kanya. Alam ko, may mga anak ang Diyos dito, magtataglay ng nilagdaan na kasulatan ng Panginoon sa Kanyang tipanan na ginawa. Kayo masasaktan, mga kapatid ko, marami pa akong sasabihin sa mga susunod. Lalong-lalo na po ang tinatawag na manifestation at demonstration ng tinatawag na pagkilos ng Espiritu Santo. Huwag po kayo masasaktan, even to the elders, to the preacher, ipinagpapauna ko na, huwag kayo masasaktan, mga kapatid. Gusto kong maging tapat sa inyo at maging totoo sa inyo. Pag-pray nyo, si Brother Ryan, ipag-pray nyo ang gawain, ang ministry, mga kapatid. Upang sa susunod na, actually ayaw ko pa sanang talakayin ito.
Kasi naghihintay pa ako ng sapat na sabihin natin ng katiyakan mula sa Panginoon. Pero niloob na ng Panginoon, mga kapatid. Tayo manalangin saglit. Isang maikling panalangin lamang. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming binasa, inaral. Salamat po sa authority na ipinagkaloob mo sa iyong lingkod sa gabing ito, na sa ilang mga sandali ay magamit, Panginoong Diyos, upang magpahayag ng iyong salita. Ikaw po ang nagpaging dapat sa akin at sa aking mga kapatid na manggagawa sa dakong ito, na binigyan mo rin po ng authority to preach, to teach. At salamat po, Panginoon, sapagkat bagamat hindi kami karapat-dapat, ay binigyan mo kami ng napakataas na pribilehiyo para magamit sa iyong kaharian. Salamat, Lord, sa pangunguna mo sa amin. Hallelujah. Salamat sapagkat patuloy kang nagpapahayag ng iyong salita. Patuloy kang nagtuturo at nangungusap. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Sa kabila ng aming mga kapabayaan. Hallelujah. Dariyang ka na patuloy na umaabot sa bawat isa amin, tumutulong sa amin. Salamat sapagkat ikaw, Panginoong Diyos, ang nangunguna sa amin. At sa pamamagitan ng iyong abang lingkod, na iyong ginamit sa dakong ito ng La Purisima, Panginoon, na nabigyan ng biyaya, ng sukat na mula sa iyo. Hallelujah. Na binigyan mo ng lakas, biyaya na makapagturo, makapangaral ng iyong salita, Panginoon. At gayon din sa aking mga kapatid na mga manggagawa sa dakong ito. Salamat, Lord, sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. At sa aking pagkakilala sa iyo at sa iyong salita, sa katotohanan ng iyong salita at kapahayagan ng iyong salita at kung sino ka, Panginoon, patuloy kong ipinagkakatiwala sa iyo ang buhay ko at ang aking mga kapatid sa dakong ito, ang gawain sa dakong ito, Panginoon. Ipinapasakop sa ilalim ng iyong kapangyarihan ang gawain sa dakong ito, ang bawat isa sa amin. Ang authority mo, Lord, ang aming kinikilala, sapagkat ito ang pinakamataas na authority sa lahat ng authority. At ang lumabas sa iyong pamamahala at pangunguna, Panginoon, ay isang napaka-delikadong bagay. O kaya naman, Lord, ito ang aking dalangin sa iyo. Ito ang aming hiling sa iyo, Panginoon. Nanawa ang bawat isa sa amin, ang iglesia sa dakong ito, ay makapanatili, Lord, sa ilalim ng iyong authority, sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin mula sa iyong lingkod at sa aking mga kapatid sa dakong ito. Tunay, Lord, nangangailangan kami ng kapangyarihan na nagbubuhat sa iyo, ng kaunawaan, kapahayagan mula sa iyo. Na tunay, Lord, na hindi kami magtataglay ng kalakasan, hindi kami magtataglay ng kapangyarihan, maliban na maunawaan namin to, maliban na ihayag mo to sa bawat isa sa amin. Okay, dalangin ko sa iyo, Panginoon, patuloy na ikaw po ang maghayag ng iyong salita at magturo sa bawat isa sa amin. At patuloy na punan ang aming mga pagkukulang. Sa oras na ito, alam ko, Lord, nasumpungan mo kami sa kahinaan. Nasumpungan mo kami sa powerlessness, Lord, sa kulangan. Ngunit alam ko, sapat ang iyong biyaya. Kagaya ng aming inawit kanina, magpapatuloy kami, Panginoong Diyos, dahil sa biyaya mo. Hindi sa aming sariling lakas, kundi sa lakas na nagbubuhat sa iyo. O kaya talangin namin, Lord, patuloy naming maranasan ang kalakasan
na nagbubuhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aking mga kapatid sa dakong ito. Tulungan mo po sila, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Malugod naming tinatapos ang gawain mo sa gabing ito na may pagpapasalamat at pagpupuri at pagdakila sa iyong pangalan. Amen. And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.